Kung ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung iba, ang Panginoon ay nangungusap sa panaginip kung ano bang kasalanan mo, ipinapaunawa sa iyo ng Panginoon. Minsan, maririnig natin, maano natin sa social media, nangungusap ang Panginoon sa atin. Minsan, dumaranas tayo ng pagsubok, malungkot tayo, tapos mag-scroll lang tayo. Makikita natin, nangungusap ang Panginoon. Minsan, i-open natin ang Bible, nangungusap ang Panginoon. Tugmang-tugma sa mga sitwasyon na meron tayo. Ganun ang Panginoon. Mapalad tayo kung ganun ang nangyayari sa buhay natin dahil ang Panginoon, still ka rin minamahal. Hindi kanya pinapabayaan sa mga pagsubok sa buhay mo. Hindi kanya pinapabayaan na mag-isa. Ang Panginoon, namungusap siya lagi sa iyo. Patuloy siyang mangungusap hanggang sa ma-realize mo na ikaw ay nagkasala. Dapat mong pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan ng at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinahihiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niya pag-uusap ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutulog ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sino anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. Amen. Paano sa binasa natin sa aklat ng Hebrew chapter 12, verse 2 to 8, ang title ng ating preaching ngayon ay ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Amen. Mga kapatid, sino ba sa inyo na alam ko po, lahat tayo ay dumanas ng mga pagdidisiplina ng mga magulang. Lahat tayo is naranasan natin yung pagkabata natin na kung paano disiplinahin tayo ng mga magulang. Iba-ibang klase, yung paraan ng mga magulang kung paano disiplinahin ng kanilang mga anak. Meron yung hahabulin ka ng pamalo ng iyong mga magulang. Andun yung pagsasalita ng mabibigat ng mga magulang. Andun yung kung paano yung pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak. Yun ay para sa kapakanan din ng kanilang mga anak. Ganun yung pagmamahal ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kaya, isipin natin na yung mga magulang, habang sinusuway niya ang kanilang mga anak, ang mga bata ay still pa rin yung mga magulang na masasabi natin na kahit na makapagsalita yung mga magulang na mabibigat sa kanilang mga anak, kahit na paluin pa nila ito ng para lamang madisiplina sila, masasabi natin na ang mga magulang ay still sila pa rin ay magulang. Dahil ang magulang ay pinapakain pa rin ng kanilang mga anak. Ibinibigay yung mga pangangailangan nila sa eskwelahan, sa dinadamitan din sila. Lahat ng pangangailangan ng kanilang anak ay ipinagkakaloob sa kanila. Ibig sabihin, ang magulang, kahit na nagsasalita siya ng pagdidisiplina sa kanyang mga anak, hindi nagbago ang mga magulang. Pero para sa mga anak, sila ba ay nagiging anak para sa mga magulang? Madalas sa mga anak, nagkakaroon sila ng pagdaramdam sa kanilang puso. Hindi nila naunawaan kung paano sila dinidisiplina ng kanilang mga magulang. Yung iba sa kanila nagre-rebelde dahil sa pagdidisiplina ng pamamaraan ng magulang. Yung iba naman, nagtatanim sila ng galit sa mga puso nila. Yung iba naman, sa isip-isip nila, hindi sila mahal ng mga magulang nila. Dahil ipinaparandam sa kanila yung kakaibang pagdidisiplina ng magulang. Pero ang Panginoon, paano kaya magdisiplina ang Panginoon sa atin? Katulad ng mga magulang, ganun din ang ating Panginoon sa atin. Kung paano tayo disiplinahin ng Panginoon, ganun din sa mga magulang. Iisa lang ang damdamin ng mga magulang. Kaya nga ang mga
Kaya nga ang mga magulang, binigyan sila ng mga anak para makita nila kung paano yung pagdidisiplina ng Panginoon. At tayo rin naman, lahat tayo, kahit na may mga anak na tayo, dumanas pa rin tayo sa pagiging mga anak. Naranasan natin lahat ng yan. Kahit yung mga magulang natin, naging bata rin sila man ay dinisiplina ng mga magulang. Pero mostly, sa mga magulang, kung anong naranasan nila ng pagdidisiplina, ganon din ang ina-apply nila sa magiging mga anak nila. Pero para sa atin, bilang mga mananampalataya, yung pagdidisiplina sa mga anak is nakatuon sa salita ng Diyos mismo. Ganon din ang ating Panginoon. Kung paano tayo disiplinahin ng ating Panginoon, patungkol sa salita ng Diyos. Pero ang tao, hindi na niya matimbang kung ano ba yung pagdidisiplina ng Panginoon, kung ito ba ay galing sa Panginoon o galing ito sa mga pagpaparusa ng demonyo. Hindi na natin masabi kung ano doon. Kasi nga, hindi na natin alam kung ano bang kalooban ng Panginoon para sa atin. Pero kung tayo ay nakatuon sa paningin ng ating Panginoon, anumang klase ng mga pagsubok na dumarating sa atin, masasabi natin na ito ba ay galing sa Panginoon o galing ito sa pagsubok na binibigay sa atin ng demonyo. Kaya nga, sa buhay natin, minsan, iniisip natin na marami tayong problema, ito'y galing sa demonyo. Pero, hindi natin nauunawaan na minsan pala, andun na yung pagdidisiplina sa atin ng ating Panginoon. Hindi natin alam iyon. Hindi natin namamalayan. Kasi nga, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, iniisip lang natin ito'y galing sa demonyo. Pero kung iintindihin natin ang salita ng ating Panginoon, andun yung pagdidisiplina ng ating Panginoon para sa atin. Sa paano parang tayo didisiplinahin ng ating Panginoon? Ito yung sa pamagitan din ng salita ng ating Panginoon. Didisiplinahin tayo, salita ng Diyos mismo ang ibibigay sa atin, ipaparealize sa atin ng ating Panginoon kung ano ba yung kasalanan na meron tayo. Kaya nga nandito tayo, nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Upang tayo ay makinig ng salita niya, upang tayo magpadisiplina sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Dahil lahat tayo namumuhay na makasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Every day. Tingnan ninyo, kapag nasira ang rep, saan ito dadalhin? Doon sa paggawaan ng rep mismo. Ganon din tayo. Tayo yung mga makasalanan, saan tayo lalapit? Mismo sa Panginoon mismo. Hindi sa tao tayo lumalapit. Dahil kung sino lumikha sa atin, doon tayo lalapit sa harapan ng Panginoon. Dahil siya mismo ang makakapagbigay sa atin ng kalunasan sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga kasalanan na meron tayo. Kung sino yung lumikha sa atin, sa Kanya tayo magtiwala. Kaya nga, ang title natin ngayon, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesucristo. So lahat tayo, mga mananampalataya, alam naman natin kung paano magdisiplina ang ating Panginoon. Nung lilikha ng Panginoon yung tao, pinagpala niya ito na sobra-sobra. Ibinigay niya lahat ng mga pangangailangan niya. Pero, ang tao, lumabag siya sa kautusan ng Diyos. Yung pinagbabawal na bungang kahoy, kinain niya iyon. Ngunit naging bunga noon ay kamatayan para sa kanila. Pinarusahan sila ng ating Panginoon. Pinalaya sila sa halaman ng Eden at yung paghihirap ay dumating sa kanila. Hindi lang yun. Kamatayan at sumpa ang dumating sa tao. Pero, bilang Ama, para sa atin, na lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos mismo ay nahabag sa atin. Napakalaki ng habag ng Panginoon. Biruin nyo, nilikha lang tayo ng ating Panginoon. Pero nagawa niya na mahalin niya yung mga nilikha niya. Sa pamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ibinigay niya ito upang ihandog para sa atin. Para lamang tayo mismo ay yung ating mga kasalanan ay mawala na at tubusin ang lahat ng ating mga pagkakasala sa pamagitan mismo ng kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin, yung kahit na ang ating Panginoon, tayo man ay nagkasala, andun yung paraan ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Yung didisiplinahin tayo, pero andun yung pag-ibig niya, na lulutasin niya yung mga pinagmumula ng pagkakasala natin. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo isinugo sa mundong ito upang tayo mapawalang sala. Ang ating Panginoong Jesucristo ay ipinako sa krus. Siya ay nag-alay ng dugo upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Ginawa iyon ng Panginoon para sa atin. Kaya nga sabi niya, nagtiis siya. Hindi niya ikinahiyang maipako sa krus. Alang-alang sa atin. Ginawa iyon ng ating Panginoon nang sa gayon, mapawalang sala tayo. At nang sa gayon, makabalik tayo muli sa presensya ng ating Diyos.
Ginawa iyon ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, yung pagtutuwid niya sa atin, huwag natin kakalimutan. Huwag nating mamasamain yung pagtutuwid sa atin ng ating Panginoon. Mostly sa atin, yung pagtutuwid ng ating Panginoon, ikinasasama pa natin ng loob. Nagdadamdam tayo kung bakit ang Panginoon, ganyan ang nangyayari sa buhay natin. Napakabigat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Idinadamdam natin ito. Kasi nga, hindi natin naunawaan yung damdamin ng ating Panginoon. Pero kung naunawaan lang natin yung damdamin ng ating Panginoon, mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya nga tayo tinutuwid ng ating Diyos. Kasi nga, mahal niya tayo. Bilang magulang, kaya nga sabi niya, tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Tiisin natin yung mga hirap na ito. Dahil ito'y nagpapakilala kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Biruin nyo tayong mga makasalanan, pero ginagawa ng ating Panginoon, itinutuwid niya tayo sa pamagitan ng pagdidisiplina sa salita ng Diyos. Kaya nga, nandito tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Pinapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon. Itong mensahe na ito'y para sa atin. Huwag natin sabihin, hindi ito para sa akin, kundi para sa Kanya, kundi ito'y para sa atin. Bilang pagdidisiplina ng ating Panginoon para sa ating pamumuhay, pananampalataya. Dahil tayo mga anak ng ating Panginoon. Kaya nga yung habag ng ating Panginoon, ginawa niya iyon para lang mapawi ang kasalanan. Ginawa niya iyon bilang katibayan kung gaano kalaki yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Yung habag niya, hindi natin to kayang bayaran. Pero ginawa iyon ng Panginoon upang tayo ngayon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y pangako sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, darating ang panahon na tayo'y pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Napakalaki ng habag ng ating Panginoon. Biruin niyo, tayo mga makasalanan. Ngayon ay tinuring niya yung mga anak ng Diyos. Sino tayo para ituring ng ating Diyos ng mga anak niya? Tayo'y nilikahan niya lamang, pero itinuring niya ito ng mga anak ng Diyos sa pamagitan na rin ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, bilang Diyos, may obligasyon siya sa kanyang mga anak. May obligasyon siya na tayo ay disiplinahin ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pagdidisiplina ng Panginoon ay matindi. Pero dapat natin tiisin ito. Ibig sabihin ng ating Panginoon, lahat ng pagtutuwid sa atin ng ating Panginoon, still humble pa rin tayo. Dapat maging humble tayo sa lahat ng dumarating na pagsubok sa buhay natin. Katulad ng sinasabi dito sa Biblia, may kwento sa Biblia dito kung paano magtuwid ang Panginoon sa kanyang tunay na mga anak. Kung alam niyo ito, si Haring David. Si Haring David, nung panahon na iyon, nahumaling siya sa isang babae. Si Bathsheba. Si Bathsheba. Si Bathsheba yun. Nagkaroon siya ng relasyon kay Bathsheba. Isang araw, nabuntis si Bathsheba. So, si David, alam niya ang salita ng Panginoon. Kaya nga, inisip-isip niya, paano niya kaya matatakasan ang kasalanan ginawa niya? Inisip-isip niya yun. Nakaisip siya ng paraan. Si Bathsheba ay may asawa. So, naisip niya na yung asawa ni Bathsheba ay padala sa digmaan. Sabi niya, dalhin mo sa digmaan yung asawa ni Bathsheba. Ipaharap mo siya sa harapan para siya mamatay na. Pag namatay siya, balo na si Bathsheba at malaya na siya. Pero hindi alam ni David na wala kang maitatago sa harapan ng ating Panginoon. Yun ang ginawa niya. Akala niya makakaligtas na siya sa kasalanan ginawa niya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, nagpadala ang Diyos ng isang propeta. Sabi niya, puntahan mo si David. Sabihin mo ang nais kong ipasabi sa kanya. Sabi niya, ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Ikaw, nagkasala ka. Nilipastanganan mo ang salita ng Diyos. Ikaw ay gumawa ng masama sa harapan ng Panginoon. Ang sabi niya, nagkasala ako sa Panginoon. Sa harapan mismo ng Panginoon, agad-agad directly, inaccept niya yung kasalanan niya. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Agad-agad pinatawad kasi nga, inaccept mo yung kasalanan na meron ka. Hindi yung nagdalawang isip ka pa, kasi ganyan, kasi ganyan. Hindi. Agad-agad, Lord, nagkasala ako, patawarin mo ako. So ang Diyos, pinatawad agad siya. Pero, hindi doon nagtatapos ang pagpapatawad ng Panginoon. Andun pa rin yung pagdidisiplina niya. Although na tayo pinapatawad ng Panginoon, andun yung pagdidisiplina. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka na mamamatay dahil ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan. Pero ang iyong magiging anak ay mamamatay.
So, dumating yung panahon na yung nagsilang si Batseba, nagkaroon ng sakit yung kanilang anak. Hanggang sa dumating yung panahon na siya ay mamatay. Namatay yung bata bilang kabayaran ng pagkakasala ni Haring David. So, ginawa ng Panginoon yun para yung kasalanan mismo ay hindi na magpatuloy sa tao. Yung kung ano yung pinagmumula ng pagkakasala, inaalis ng Panginoon. So, tayo mismo, hindi natin maunawaan, bakit kaya hindi tayo tinutugon ng Panginoon sa mga kailangan? Kasi alam na ng Panginoon, bago pa man mangyari yan, yan ay pagmumulan mo na ng pagkakasala. So, hindi natin maunawaan bakit hindi tayo tinutugon ng Panginoon. Kasi nga, alam na ng Panginoon, darating ang panahon na ikaw ay magkakasala dahil sa kahilingan hinihingi mo sa Panginoon. Kaya nga ngayon pa lamang, ginagawa na ng Panginoon, hinahadlangan na niya yung hinihiling mo para hindi ka na humantong pa sa pagkakasala sa harapan ng Panginoon. So nga, ang Panginoon, ginawa niya, ang sabi niya, mamamatay ang iyong anak bilang kabayaran ng iyong kasalanan. So, inalis yung kanyang anak. Pero nung nagkasakit yung kanyang anak, si David ay nag-ayuno. Baka sakali siya na kung saan ay pagagalingin siya ng Panginoon yung karamdaman niya. Pero ang sinabi ng Panginoon, mamamatay at mamamatay talaga ang bata. So nung nag-aayuno si Haring David, ang mga tao, yung sa paligid niya, pinapakain siya, ayaw siyang kumain. Pero nung namatay yung bata, biglang tumayo si David. Kumain at naligo. Naguluhan ng mga tao sa kanya, Haring David, nung buhay pa ang bata, nagluloksa ka, nag-aayuno, ayaw mong kumain, lahat ng yung ginagawa mo, pero nung namatay yung bata, bigla ka naman kumain. Nasabi ni David, alam nyo, nung nabubuhay pa yung bata, nagdasal ako sa Panginoon para kahabagan at baka sakali ay patawarin at pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Pero dahil patay na siya, wala nang kabuluhan ng ginagawa kong ito. Sabi ni David. Doon niya na-realize na ang disiplina ng Panginoon ay totoo talaga. Kung paano magdisiplina ng Panginoon, tututuhanin niya talaga yun. Hindi magdadalawang isip ang Panginoon sa pagdisiplina niya para sa atin. Na-realize ni David na, nga no, ako isang hari. So, tumayo na ako dito. Tapos na ang lahat. Dapat ko lang i-accept na ako'y nagkasala. I-accept ko kung ano yung consequence na ginawa ko ito. So, lahat ng mga pagkakasala natin ay may kabayaran. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kung tayo magpapatuloy sa pagkakasala, may kabayaran ang naghihintay para sa atin. Ito'y kabayaran patungo sa impyerno. Kung tayo magkakasala, magpapatuloy sa pagkakasala. So, dito, pinapakita ni Haring David, nung na-realize niya yung kasalanan at ginawa ng ating Panginoon na pagdidisiplina, so, kinakailangan ko pa rin manatili sa pagiging hari. Although na dinidisiplina ako ng Panginoon, dapat akong manatili kung anong pagkakatawag sa akin ng ating Panginoon. Ganun din tayo. Tayo man ay dinidisiplina ng Panginoon, tayo man ay dumaranas sa maraming pagsubok, still, ituon pa rin natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Bilang pagkatawag sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi magbabago yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Andun lang yung pagdidisiplina ng ating Panginoon para sa atin. Para hindi tayo humantong sa kamatayan sa impyerno. Yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya nga sa atin, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, dapat maging matatag tayo sa lahat ng mga hamon sa buhay natin, sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Ang Panginoon, inaalis niya lahat ng mga pinagmumulan ng pagkakasala sa buhay natin. Kaya nga, kahit nga yung mga kaibigan natin, kung iisipin natin, bakit kaya lumalayo yung mga kaibigan? Bakit kaya umaalis yung mga kaibigan natin? Dahil ang Panginoon, nililinis niya lahat ng yan para hindi pagmula ng pagkakasala. Kahit yung mga kaibigan niyo pa, uubusin yan. Kahit nga yung mga tao sa salibutan, kahit pa sa loob ng simbahan, inilalayo ka ng Panginoon sa mga pagkakasala. Nais ng Panginoon na kayo ay maging mahubog talaga sa pamumuhay, sa pananampalataya na may kabanalan. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Mateo chapter 18 verse 8, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa
kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi mamamatay. Yun ang impyerno. So, mas mabuti na wala ka ng kaibigan kaysa marami kang kaibigan na pinagmumulan naman ng pagkakasala. So, ang Panginoon, sinasala niya lahat ng mga tao sa paligid mo. Nagbibigyan ka niya ng mga tao na kung saan na makakatulong sa iyo sa buhay pananampalataya. So, okay lang na mawalan ka ng mga kaibigan. Kaysa naman, marami kang kaibigan, punong-puno naman ng pagkakasala. Isipin niyo mabuti. Kung kayo ay lalapit sa mga tao sa sanlibutan, ang pamumuhay nila sa sanlibutan. Pero kung kayo lalapit sa mga tao na namumuhay espiritual, ang pamumuhay niyo ay nasa pamumuhay espiritual. Ganun ang pinagkaiba. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi kayo maaaring pagsabayin yung hapag sa demonyo sa hapag ng Diyos. Hindi rin kayo maaaring sumamba sa Diyos at sa kayamanan. Iisa lang. So, ang gusto ng Panginoon, ituon natin yung paningin natin sa ating Panginoon Kristo. Sa lahat ng bagay na nangyayari sa amin. Kaya nga dumating ang panahon, yung ginawa ng Panginoon sa kanya, kay David, ay pagpapaalala na may Diyos talaga. Yung salita ng Panginoon, ay ginagawa talaga ng ating Panginoon. Kung ano ang sinabi niya, ay sinabi niya. Kaya nga, intindihin natin kung paano tayo tinutuwid ng ating Panginoon. Ibig sabihin, manatili lang tayo sa pananampalataya. Manatili tayo, ituon natin ang paningin natin sa ating Panginoong Jesucristo. Be humble. Maging humble tayo lagi. Tanggapin ninyo sa sarili niyo na kayo'y nagkasala sa Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, kung ano ang inyong tinanim, yun din ang ating aalihin. So, kung ano kasalanan natin, pagbubunga ito ng parusa mula sa ating Panginoon. Pero hindi ito basta parusa, kundi ito'y parusa na may pagmamahal. Pag-ibig ito na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi natin, isin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang anak. Kaya nga sabi niya pa rito, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag mo ring mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Kapatid, ano man ang pagsubok sa buhay natin, ano man ang problema sa buhay natin, huwag niyong hayaan na hilain kayo pababa ng demonyo. Gagamitin niya ng demonyo para kayo'y lumayo sa hirap na pagsubok na ibibigay sa inyo. Madalas kasi, ang tao ayaw niya ng mga pagsubok sa buhay. Gusto niya maging magaan lang. Pero ang demonyo gagawin niya, ihilain kayo pababa para sumuko na kayo sa mga pagsubok sa buhay ninyo. Pero ang Panginoon gusto niya, danasin niyo yung disiplina ng Panginoon hanggang sa sabihin ninyo, Lord, di ko na kaya. Ikaw ang kailangan ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Pero ang diablo, paparanas sa iyo, sumuko ka na lang. Sumuko ka na lang. Marami pang pagsubok na darating sa iyo, sumuko ka na lang. Yan ang gawain ng demonyo. Kaya huwag ninyong hayaan na hatakin kayo ng demonyo. Pababa hanggang sa makababa kayo. Magtiis kayo, sabi ng Panginoon, magtiis lang kayo sa lahat ng pagtutuwid ko sa inyo bilang mga anak. Kaya nga mapahalag tayo kung ang Panginoon ay nangungusap sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Yung iba, ang Panginoon ay nangungusap sa panaginip kung ano bang kasalanan mo, ipinapaunawa sa iyo ng Panginoon. Minsan, maririnig natin, maano natin sa social media, nangungusap ang Panginoon sa atin. Minsan, dumaranas tayo ng pagsubok, malungkot tayo, tapos mag-scroll lang tayo. Makikita natin, nangungusap ang Panginoon. Minsan, i-open natin ang Bible, nangungusap ang Panginoon. Tugmang-tugma sa mga sitwasyon na meron tayo. Ganun ang Panginoon. Mapahalag tayo kung ganun ang nangyayari sa buhay natin dahil ang Panginoon, still ka rin minamahal. Hindi kanya pinapabayaan sa mga pagsubok sa buhay mo. Hindi kanya pinapabayaan na mag-isa. Ang Panginoon, nangungusap siya lagi sa iyo. Patuloy siya mangungusap hanggang sa ma-realize mo na ikaw ay nagkasala. Dapat mo pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Minsan sa panaginip yan. Sa panaginip, alam niyo ang patutuhanan ko sa iyo. May testimony ako sa inyo. Patutuhanan ko ang kasalanan na meron na ang Panginoon ay talagang nangungusap. Kung paano siya mangungusap, magdisiplina. Patutuhanan ko sa inyo kung paano ako nakarating ng langit. Nakarating ako ng langit. Sa harapan ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, buksan mo ang aklat ng buhay. Nandun ako sa harap ng paghuhukom ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, buksan mo ang aklat ng buhay.
Nung binuksan ang aklat ng buhay, sa ibabaw ng libro may ilaw. Andun yung ilaw. Ibig sabihin, buhay pa ako. Andun yung ilaw ng aklat ng buhay ko. Ang sabi niya, buksan mo ang aklat ng buhay. Ang sabi ng tagabasa doon sa Kaharian ng Langit, sabi niya, Panginoon, mula dito ang kanyang pangalan. Doon ako na-shock. Wala ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Umiyak ako sa harapan ng Panginoon. Nagmakahawa ko, Lord, paano nangyari na wala ang aking pangalan sa aklat ng buhay? Paano nangyari yun, Lord? Ano sabi ng Panginoon? Ikaw isang makasalanan. Dapat kang magsisi, dapat kang maging magpakumbaba. Magpakumbaba ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Ang iyong pangalan ay wala pa dito sa aklat ng buhay. Hindi ka maaaring pumasok sa Kaharian ng Langit. Pero dapat ka magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pagsisihan mo, tumangis ako sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng paghuhukom. Dahil dapat ako makapasok sa Kaharian ng Langit. Pero sa harapan ng Panginoon, binigyan niya ako ng pagkakataon. Pinatawad ako sa kasalanan na meron ako. Dahil hindi pa oras na pumasok ka dito sa Kaharian ng Langit. Ibabalik kita sa mundo, pero ang Panginoon, ipinapasok niya ako sa Kaharian ng Langit. Ipinakita niya sa akin yung mga bahay, napakaganda ng mga bahay, na hindi mo ma-imagine na walang katulad yung mga bahay sa langit. Hindi sila bahay na katulad ng mga bahay dito sa mundong ito. Ang mga bahay sa langit, para silang mga palasyo, iba-iba yung laki nila. Totoo ang langit. Ang Panginoon, binabalik ako dito sa lupa. Dahil hindi ko pa oras para pumasok sa Kaharian ng Langit. Narito ako upang ipasabi sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Ang mensahe ng Panginoon, totoo ang langit, totoo ang impyerno, at may naghihintay na kaparusahan para sa mga taong ayaw magsisi sa kasalanan. Kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, kung hindi nyo tatanggapin ang pagdidisiplina ng Panginoon, hindi kayo makakapasok sa Kaharian ng Langit. Kaya nga, narito ako upang sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Na ang salita niya ay buhay. Ang salita niya ay buhay. Amen. Dapat kayong maniwala sa salita ng ating Panginoon. Kung ako, sinabi ng Panginoon, hindi ka makakapasok ngayon sa Kaharian ng Langit. Dahil sa iyong kasalanan, ang iyong pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Dapat mo muna pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Kaya nga narito ako, mapahalad tayo. Mapahalad tayo kung ang simbahan na dinadaluhan natin ay pinapahayag yung salita ng pagsisisi. Ang daming simbahan na hindi pinapahayag yung salitang pagsisisi, hindi pinapahayag yung salitang kasalanan. Hindi nila alam kung ano ba ang tama o mali. Kaya nga maraming mga tao na akala nila na nagsisimba sila, makakapasok sila ng Kaharian ng Langit. Papaalad tayo dahil ang mensahe ng Panginoon ay laging pagsisisi, pagpaparealize. Yan ang ginagawa ng Panginoon, pagdidisiplina sa atin na tayo makarealize na tayo isang makasalanan. Yan ang gusto ng Panginoon. Hanggat nabubuhay tayo, ginagawa ng Panginoon, disiplinahin kita patungkol sa salita ng Diyos. Pero ang tao, kala nila, porke na nagre-review ang isang pastor, iniisip nila na sila ay pinipersonal na. Hindi. Kung talagang naniniwala kayo sa salita ng Diyos, hindi kayo sa tao titingin, kundi sa salita mismo ng ating Panginoon. Amen. Kung paano kayo disiplinahin ng Panginoon. Dahil yan ay nagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Tanggapin ninyo lahat ng salitang ibinibigay sa inyo. Dahil kahit ang pastor na nagbi-preach, para sa kanya din yung mensahe na iyon. Hindi para sa inyo, kundi para sa lahat ang mensahe ng Diyos. Kahit ako man ay nakikinig din ng mensahe ng Panginoon. Ako man ay may isang makasalanan na dapat magsisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Lahat tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi nangangailangan na magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Lahat tayo, kung itinuturing na natin na tayo isang makasalanan, naghahanap tayo ng isang manggagamot para sa ating mga kasalanan. Yun ang ating Panginoong Yesu Kristo.
Kailangan natin ang ating Panginoon upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mapalad na tayo. Dahil nakakaramdam tayo ng guilty sa lahat ng ating mga kasalanan. Every service natin, nakakaiyak kayo sa bawat service. Ibig sabihin ng Panginoon, hinihipo ang puso mo. Yung paghipo na yun, pagdisiplina sa iyo ng Panginoon. Kasi nga, gusto ka niya na maligtas. Amen. Gusto ka niya na mapunta ng langit, hindi yung impyerno. Ang Panginoon na parito upang ligtas tayo. Kaya nga nag-alay siya ng dugo doon sa krus. Para kayong lahat ay maligtas. Magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Mapalad na tayo. Maraming simbahan. Napakaraming simbahan dito. Kahit saan, lupalok ng mundo, maraming simbahan na ang mga Kristiyano, walang time na magsisi. Walang time. Kaya nga, mapalad na tayo. Every Sunday, may chance tayo makaiyak, makapagsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Pagkakataon yun para sa atin na tayo'y tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya huwag niyong palagpasin yung pagkakataon na dumating matapos yung service na hindi kayo nakapagsisi. Huwag niyong hayaan yung pagkakataon na lumagpas yung service na ito matapos na hindi niyo na-meet ang Panginoon. Hindi niyo naramdaman na kayo isang makasalanan. Hindi niyo na-realize na kayo pala isang makasalanan. Kaya nga sa bawat salita na ibinibigay ng ating Panginoon, namin yung salita ng Panginoon. Huwag kayong tumingin sa mga tao sa paligid niyo, huwag niyong intindihin yung mga nagpapahayag, kundi ang salita mismo ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Gawin ninyong pagkain ng salita ng ating Panginoon upang kayo'y mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi nito, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin na yun, yung kalungkutan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon, yun yung pagdidisiplina niya, pero nare-realize niyo na kayo pala'y nagkasala. Sa bawat pagsisisi ninyo, nagbibigay ito ng kaligtasan para sa atin. So, ang salita ng Panginoon, nagbibigay man ito ng kabigatan, nagpaparealize naman na tayo isang makasalanan. Pero, ang pangako ng Panginoon, ito'y kaligtasan naman para sa atin. Kaya nga mapalad na tayo kung ang ating sinasamba ay nakakapagsisi tayo. So, kung saan kayo tinawag ng ating Panginoon, kung saan nyo nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon, kung saan nyo nararamdaman yung pagkakataon na makapagsisi, manatili kayo sa simbahan na iyon. Huwag na kayo humanap pa ng ibang simbahan dahil doon mismo kung saan yung presensya ng Panginoon, namnamin ninyo ang presensya ng Panginoon. Amen. Huwag ninyong hanapin ang simbahan, kundi yung presensya mismo ng Panginoon ang hanapin ninyo. Amen. Dahil kahit na wala tayong simbahan, kung nandun naman ang presensya ng Panginoon, andun yung pagmamahal ng Diyos para sa inyo. Nandun yung kaligtasan niya para sa atin. Kaya nga, yung paalala sa atin ng ating Panginoon, mag-iingat kayo dahil maraming huwad na propeta sa mundong ito. Mag-iingat kayo sa mga huwad na propeta. Kaya nga sinasabi ko ito sa inyo upang iparealize sa inyo na maraming simbahan na hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kahit na napakaganda ng mga simbahan nila, kompleto lahat, kung hindi naman yung pinapatnubayan ng Espiritu Santo, wala yung magandang balita ng pagsisisi, wala yung magandang balita ng kasalanan, lahat ng yun na hindi tama. Maraming simbahan na ganoon. Kaya nga, itong ginagawa natin ito, namnamin ninyo yung pagkakataon na maranasan ninyo ang Panginoong Jesucristo habang nabubuhay kayo. Kaya nga dito sa Biblia, sinasabi niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, sa loob ng simbahan, kinakailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi natin ituturing na tayo walang kasalanan. Maraming Christian sa loob ng simbahan na hindi nagsisisi. Nagsisimba lang sila dahil wala silang pagkakataon na magsisi, dahil hindi nila itinuturo yung mga bagay na dapat nilang pagsisihan. So tayo, nabubuhay tayo na may isang makasalanan na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga, ngayon, kung paano yung pagliligtas sa atin ng ating Panginoon, nais ng ating Panginoon na tayo ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi niya,
Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo talikuran ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo tulad nila. So, ibig sabihin, nandun yung salitang pagsisisi, sinasabi ng Panginoon. Magsisi kayo't magsisi. Dahil mapapahamak din kayo't mapupunta kayo ng impyerno kung hindi daw kayo magsisisi, tatalikod sa inyong mga kasalanan. So, itong pagkakataon na ito, binibigay sa ating Panginoon. Ito yung tsansa. Dahil hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Sa araw ng bukas, mamamatay tayo. Hindi natin alam, itong gabi na ito, mamamatay tayo na hindi tayo nakapagsisi. Kaya nga, yung pagkakataon na binibigay sa ating Panginoon sa pamagitan ng mensahe ng ating Panginoon, ma-realize ninyo na kayo ay isang makasalanan. Dapat kayong malumbalik sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalot ang itinuturi niyang anak. Ngunit bakit pagdating sa mga tao, ayaw nila ng pagtutuwid? Alam niyo bakit? Kasi nga, nagmamataas sila. Kapag mataas ang mga tao, ayaw nila na tanggapin sa puso nila na sila'y nagkasala. Kahit na alam nila ang salita ng Diyos, ayaw nilang tanggapin. Sinasarado nila ang kanilang mga puso. Ayaw nilang pagsisiyan ng kanilang mga kasalanan. Tandaan ninyo, ano sabi ng Panginoon? Tandaan ninyo, ang mga nagmamataas ay babagsak, ngunit ang nagpapakumbaba ay tataas ng Panginoon. Amen. So huwag tayo magmamataas sapagkat darating ang panahon, sabi ng ating Panginoon, darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan sa halip. Susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. So, sino yung mga yon? Yun yung mga tao na ayaw silang nire-review. Gusto lang nila makinig ng mga salitang magagaan, mga salitang pagpapala, mga salitang nice lang nila. Ayaw nila na salitang review. Ayaw nila na salitang itinatama sila. So, maghahanap sila ng simbahan, lilipat sila sa ibang simbahan na kung saan, dito, tama, maganda rito. Hindi nagsasalita ng rebuke yung pastor. Dito, napakaganda rito, maganda. Hindi katulad sa kabila, puro kasalanan, puro pagpaparealize ng kasalanan. Dahil yun talaga ang dapat. So huwag tayo maghanap ng simbahan na kung saan hindi naman pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Alam niyo, bilang mananampalataya, walang ibang daan para tayo makapunta ng langit. Kundi yung magsisid lang tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga walang daan, sabi ng ating Panginoon. Kaya nga tayo tinutuwid ng ating Panginoon. Tinutuwid tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng salita ng Diyos upang hindi natin danasin yung kamatayan sa impyerno. Kala nila sila'y hinahatulan. Kala nila pinaparatangan sila ng mga bagay-bagay pero hindi nila alam, itinutuwid lang sila ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Although na ito'y totoo sa buhay nila, ibig sabihin tanggapin mo. Tanggapin mo ang salita ng Diyos dahil binibigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon na mapagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ay, huwag mong masamain, sabi ng Panginoon, ang pagtutuwid ko sa iyo. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, kung hindi mo tinatanggap ang salita ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? Hindi ako mahatol sa taong dumirinig ng aking salita. Ngunit ayaw namang sumunod dito sapagkat hindi ako naparito upang hatulan sa libutan, kundi upang iligtas ito. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon, hindi kanya hinahatulan, kundi inililigtas ka lang niya. Amen. Itinatama ka lang niya para ikaw ay maligtas. Huwag mong isipin na ikaw ay hinahatulan ng Panginoon, kundi itinatama ka lang niya sa iyong mga bali. Kaya nga sabi niya, Panginoon, may ibang hatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinapahayag ko, ang hatol sa kanila sa huling araw. Yun ang sabi ng Panginoon, sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagputos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam ko ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin ng salitang ipinapahayag ko ngayon, hindi mula sa akin, kundi mula sa Ama, sa Diyos mismo na nagbibigay daw ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, lahat ng salitang ating naririnig, ito'y pagtutuwid na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila,
kahangalan ng mga iyon at di nila mauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. So yung mga tao, ayaw nilang tanggapin ang salita ng Panginoon dahil wala sa kanila ang Espiritu Santo. Ayaw nilang tanggapin ang kaloob na espiritual. Ayaw nilang tanggapin ang salita ng Diyos. Kasi nga, wala sa kanila ang Espiritu ng ating Panginoon. So kung tinatanggap mo ang salita ng Panginoon sa puso mo, ibig sabihin, ikaw ay anak ng Diyos. Nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. So sa puso ninyo, kayo mismo, malalaman ninyo kung nasa inyo ang Espiritu Santo. Kaya nga, mga kapatid, tayong lahat ay tinawag ng Diyos bilang mga anak niya. Kung anuman yung mensahe ng Diyos, tanggapin natin sa puso natin. Tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon bilang pagtutuwid. Kaya nga sabi niya, ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan para sa atin. Yun yung salita ng ating Panginoon para sa atin. Ano man ang mga pagsubok na meron tayo, lagi ninyong ituon ang paningin ninyo sa Panginoon. Liwanagin ninyo ang inyong isipan kung ano ang dapat ninyong gawin. Andyan ang Panginoon. Andyan yung Holy Spirit na andyan yung pagtuwid niya para paliwanagin niyo ang inyong mga mata para makita ninyo kung anong buwan dapat ninyong gawin. Meron akong patutuo sa inyo. Isa pang patutuo. May isang pastor. Ang sabi ng doktor sa kanya, meron ka ng taning. Isang buwan na lang nalalagi sa'yo. May cancer ka. Sabi niya sa pastor. Pero ang sabi ng pastor, ang sabi ng mga miyembro sa kanya, Pastor, magpahinga ka na lang kasi nga may sakit ka. Magpahinga ka na lang. Sabi ng pastor, hindi. Gagamitin ko ang isang buwan na ito para iaalay sa Panginoon. Mamamatay ako at mamamatay ako. Maglilingkod ako sa Panginoon. Yun ang sabi niya. So, ang ginawa niya, hindi siya nagpahinga sa ministry niya. Ginawa niya, nangaral pa rin siya ng salita ng Diyos. Lumipas ang isang buwan, hindi siya namatay. So, dumating yung 3 buwan na sabi ng doktor, 3 buwan na lang, mamamatay ka na. Pero ang sabi ng pastor, hindi. Magpapatuloy pa rin ako sa ministry ko. So, lumipas na naman ang taon. Hindi pa rin namatay yung pastor. Sabi ng pastor, magpapatuloy ako sa paglilingkod. Lumipas sa maraming taon. Nakalimutan na niya, may cancer pala siya. Ang haba ng panahon na sinabi ng doktor, 1 buwan lang mamamatay ka na 3 taon. Nakalimutan na ng pastor na may sakit pala siyang cancer. Kasi nga, sabi ng Panginoon, ituon mo ang paningin mo sa akin. Amen. So nakalimutan na niyang may sakit siya. Ibig sabihin, yung pananampalataya, pinagaling na. Dahil sa pagtuon niya sa paningin, hindi siya nakatuon sa problema. Nakatiin siya sa Panginoon. Maglilingkod ako sa Panginoon. Mamatay man o mabuhay. So ang Panginoon, nakita niya yung laki ng pananampalataya, yung katapatan niya. So, umahaba yung buhay niya. Hanggang ngayon, buhay pa rin pastor. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang pastor. Naglilingkod pa rin siya. Yun ang ninais ng Panginoon. Ano man ang mga pagsubok sa buhay na meron tayo, ano man ang mga pagpapalo ng Panginoon sa atin, ituon pa rin natin ang paningin natin sa ating Panginoon. Huwag tayong lilingis sa paningin ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay tama ang pagtutuwid niya para sa atin. Ito'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nahihirapan tayo. Ang sabi nga ng Panginoon, nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng pagpupuri sa Diyos. Kung kayo man ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin ng may pananampalataya. So, gagaling kayo kung mananampalataya lang kayo. Basta ituon nyo lang ang paningin ninyo sa harapan ng ating Panginoon. Palalakasin siya muli ng Panginoon at patatawarin sa kanyang mga kasalanan. Ganon katindi ang Panginoon. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, tayo mga kapatid, alam ko na tayo may mga pagsubok sa buhay natin. Sabi ng Panginoon, kung ano nararamdaman ng isang bahagi, nararamdaman ito ng buong bahagi. So tayong lahat, magkakapatid tayo. Iisa lang ang katawan natin. Kung anong problema ninyo, problema ng lahat ng magkakapatid natin. Nandiyan yung salita ng ipag-pray nyo kami. Ipag-pray nyo kami. Andun nyo yung salita na iyon. Kaya nga yung mga kapatiran natin, umihiling sila na ipagdasal nyo po kami. Kasi nga, iisa lang ang katawan tayo.
tayong lahat ay dapat magtulungan sa pananampalataya. Sa mga pagsubok na meron tayo, dapat nagtutulungan tayo. Pero bakit yung iba ayaw nila? Bakit ang ibang Kristiyano? Kasi hindi sila nagtitiwala. Pero kung kayo'y nagtitiwala sa Panginoon, tayo'y isang katawan. Kung kayo'y nakatuon lamang sa salita ng Panginoon, magtitiwala kayo. Lahat tayo dapat magtulungan sa pananalangin, sa karamdaman man yan, sa problema man yan, lahat tayo magtulungan bilang magkakapatid sa pananampalataya. Amen. Kasi nga, nakatuon pa rin tayo sa paningin ng ating Panginoon. Nais ng ating Panginoon na ipagkatiwala natin ang lahat ng iyan sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Pero ang iba sa mga mananampalataya, ipinopost nila ang mga problema nila. Imbis na i-share mo sa kapatiran mo. Sabi na nga ng Panginoon, ipatawag mo yung mga kapatiran mo at ipanalangin, ipagtapat mo kung anong kasalanan mo, ipanalangin lahat ng karamdaman mo, ikaw ay gagaling at patatawarin. Pero ang nangyayari, ang mga ibang Kristiyano, sinishare nila sa social media kung anong problema nila para lamang maibsan yung stress. Pero hindi nyo alam na kahit sinishare nyo iyan, mas pinapalala nyo yung problema na meron kayo. Alam nyo kung bakit? Ano sabi ng Panginoon? Kung saan may bangkay, nandun yung mga buwitre. Naunawaan nyo ba sinasabi ko? Naghahanap kayo ng tao na magko-comfort sa inyo dahil sa mga problema ninyo. Pero hindi nyo alam, naghahatak kayo ng problema ng ibang tao. Dahil yung problema nila, sasaiyo din yung problema nila. Pag yung problema mo, pag-uusapan nila, ibig sabihin, lalaki ng lalaki ang problema mo sa harapan ng Panginoon. So, bibigat ng bibigat ang problema mo. The more na sinashare mo yung problema mo sa mga taong walang pananampalataya, mas lalong lumalaki ang problema mo. Dahil ang problema ng mga taong pinag-share mo, ikaw magdadala nun. Dahil nakikibahagi ka na sa kanila sa mga problema nila. Imbis na ibahagi mo sa mga taong may pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, i-share mo sa mga taong may pananampalataya. Nang sa gayon, ipanalangin ka nila at gagaling ka at patatawarin ka sa iyong kasalanan. Amen. So, yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Yun yung daan upang masolusyonan yung problema natin sa buhay, sa pananampalataya natin. Tayong lahat ay magtulungan sa pananampalataya. Hindi tayo nag-iisa sa pananampalataya. So, ang ating mga kapatiran, makakatulong sa inyo sa pagbibigay ng lakas ng loob para mapagtagumpayan ninyo yung buhay pananampalataya. So, kung meron man kayong nais na i-share sa inyong panalangin, i-share ninyo para makatulong yung mga kapatiran natin, may pagdasal kayo. Amen. I-share natin mga problema man yan. I-share ninyo yung problema ninyo. Dahil nasa ilalim kayo ng problema na kailangan ninyo ng tulong. Tulong, sabi nga niya, malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. So makakatulong sa inyo yan, yung mga tao sa paligid ninyo. Huwag kayong humahanap ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos dahil lalaki lang ang problema ninyo sa buhay ninyo. Nais ng Panginoon, ituon nyo pa rin ang paningin ninyo sa akin. Ibig sabihin, yung taong Kristiyano na yan, pag-uusapan ninyo is andun yung pagtutuwid pa rin sa inyo patungkol sa salita ng Diyos. Pero kung ang isang taong walang pananampalataya, nilapitan mo patungkol sa problema mo, bibigyan ka lang niya ng solusyon batay sa salibutan nito. Pero kung isang mananampalataya, sinabihan mo, sasabihin sa iyo, magtiwala ka lang sa Panginoon. Spiritual ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Gagamitin yan ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Surihin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lamang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Nasa inyo na ang Panginoon. Nasa puso niyo na ang Panginoong Yesu Kristo. Maliban na lamang kung kayo'y bigo sa pananampalataya. Nawawala sa atin ang presensya ng Panginoon dahil tayo nabibigo sa pananampalataya. Kaya nga ang pangako ng ating Panginoon sa atin, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos yan subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Yun ang pangako ng Panginoon para sa atin. Ang nais ng Panginoon para sa atin
Ano man ang problema na danasin natin, ano man ang pagsubok na meron tayo, ituon natin ang ating paningin sa harapan ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Isipin natin na ang Panginoon ay tinutuwid lang tayo. Isipin natin kung ano ba yung mga kasalanan na nagawa natin. Hindi man natin ito maalala, hindi man natin ito ma-realize. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ko ma-realize ang aking mga kasalanan. Tulungan mo ko na maunawaan ko kung ano nga bang aking pagkakasala sa harapan ninyo. Nawa, makapagsisi ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Nang sa gayon, sabi ng Panginoon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ka tulad ng kapayapaan ibinibigay ng sanlibutan ito. Kapayapaan mula sa Panginoon ang hangarin ninyo. Amen. Hindi kapayapaan sa sanlibutan ito. Alam niyo sa company, pag ako'y na-stress, tinatry ko makinig ng makasalibutang kanta. Pag nakikinig ako, talagang kinakabog yung buong kong katawan. Iba. Parang napakalakas ng impact ng awitin sa salibutan. Talagang yung buong katawan ay magkakaroon ng kasiyahan. Pero nung nag-try ako na makinig ng praising, puso ko ang kumikilos. Nagkakaroon ako ng kapayapaan sa puso ko na makahingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Yun ang nais ng ating Panginoon para sa atin. Yung ano man ang mga pagsubok sa buhay natin. Basta maniwala tayo at sumampalataya lang tayo sa ating Panginoon. Ano man ang mga pagtutuwid sa atin ng ating Panginoon. Ang mensahe niya, magbulay-bulayin natin sa buhay natin. Magbulay-bulayin natin ang mensahe ng Panginoon. Kung ito bang mensahe na ito ay ginawa natin? Ito ba ipagkakasala ko, Lord? Kung ito man na ipagkakasala ko, Lord, tulungan mo akong magsisi sa aking mga kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag inyong narinig ang salita ng Panginoon, iyang puso ay huwag mong patigasin. Huwag natin patigasin ang ating mga puso sa harapan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi man natin ito maalala, hilingin natin sa Panginoon na, Lord, ipaalala niyo po lahat ng ating mga pagkakasala sa